Magandang araw kapatid. Napakasaya kong nandito ka ngayon. Alam mo, maraming tao ang may tunay na pananampalataya, nagdarasal araw-araw, buong pusong nagtitiwala sa Diyos, ngunit nananatiling nakakulong sa mga kahirapan sa pananalapi. At marahil, isa ka sa mga taong iyon. Naisip mo na ba na ang problema ay maaaring wala sa iyong pananampalataya, kundi sa itinuro sa iyo tungkol sa kasaganaan? Ngayon, ay matutuklasan mo ang tatlong aral na tila espiritual, ngunit sa katotohanan ay humahadlang sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. Manatili ka sa akin hanggang sa huli. Naranasan mo na bang maramdaman na parang nagtatrabaho ka ng husto, iniaalay ang iyong sarili, ginagawa ang iyong makakaya, ngunit ang pera ay hindi kailanman sapat, dumarating ang mga bayarin, tumataas ang mga pangangailangan, at kahit gaano mo pa subukan, tila may isang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa paglago ng iyong buhay pinansyal. At ang pinakamahirap na bahagi ay ang paniniwala mo sa Diyos. Hindi ka isang taong nabubuhay ng malayo sa Kanya. Nagdarasal ka, hinahanap ang Kanyang presensya, sinisikap na gawin ang tama. Kaya bakit hindi dumarating ang kasaganaan? Kapatid, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ang problema ay hindi ang Diyos. Hindi siya tumigil sa paghahangad ng pinakamabuti para sa iyo. Ang problema ay nasa ilang mga turo na naipasa sa maraming henerasyon sa loob ng simbahan. Mga turong tila relihiyoso, parang espiritual. Ngunit sa katunayan ay binabago ang salita ng Diyos at pinananatili kang nakakulong sa kakulangan. Ito ang mga turong narinig mo ng maraming beses na tinanggap mo na bilang katotohanan. Marahil ay sinabi ito ng isang espiritual na leader. Marahil ay palaging pinaniniwalaan ito ng iyong pamilya. At hindi mo ito kinuwestiyon dahil tutal nagmula ang mga ito sa mga taong may pananampalataya. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia sa Juan, Kabanata 8, Talata 32. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang kabaligtaran ay totoo rin. Ang pagkakamali ay nagkukulong. Ngayon, tutukuyin mo ang tatlong maling aral na maaaring umaagaw sa iyo ng iyong kasaganaan. At higit pa riyan, matututunan mo kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bawat isa sa kanila. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang impormasyon, kapatid. Ang katotohanan ay pagbabago. Kapag naunawaan mo ang tunay na sinabi ng Diyos, ang iyong isipan ay nababago, ang iyong pananampalataya ay lumalakas, at ang iyong pinansyal na realidad ay nagsisimulang magbago. Hindi layunin ng video na ito na patawanin ka ng konsensya. Ito ay para palayain ka. Ito ay para ipakita sa iyo na marahil ay nilalabanan mo ang mga turong hindi kailanman nagmula sa Diyos at dumating na ang panahon para iayon ang iyong mga paniniwala sa katotohanan ng banal na kasulatan. Dahil kapag naniniwala ka ng tama, kumikilos ka ng tama. At kapag kumilos ka ng tama, darating ang mga resulta. Bago tayo magpatuloy, gusto kong may gawin kayo kasama ko. Isulat sa mga komento, pinipili kong maniwala sa katotohanang nagpapalaya sa inyo. Ang pahayag na ito ay makapangyarihan, kapatid. Ito ay isang pangako na buksan ang inyong puso sa tunay na salita ng Diyos. Sige at isulat ito sa mga komento. Babasahin at ipagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon, bigyang pansin, ang unang maling aral na ibubunyag natin ay napakakaraniwan, na kaya malamang ay narinig mo na ito nang maraming beses at sinira nito ang kasaganaan ng libu-libong taimtim na Kristiyano. Sumama ka sa akin. Ang unang maling akala ay ito: ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ilang beses mo na bang narinig iyan? Marahil ay may sipi pa nga sa Biblia. Ang problema ay mali ang sipi na ito. Hindi iyan sinasabi ng Biblia. Sa unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10 nakasulat, sapagkat ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Hindi. Ang pera mismo
Ito ay ang pag-ibig sa pera, ang pagkahumaling, ang idolatriya. Hindi kailanman hinatulan ng Diyos ang pera. Hinatulan niya ang pusong mas kumakapit dito kaysa sa Kanya. Neutral ang pera, kapatid. Ito ay isang kagamitan. Maaari mong gamitin ang kutsilyo sa paghahanda ng pagkain o saktan ng isang tao. Ang kutsilyo ay hindi masama. Depende ito kung paano mo ito gagamitin. Totoo rin ito sa pera. Mayaman si Abraham. Si Job ay labis na mayaman. Tumanggap si Solomon ng kayamanan mula sa Diyos. At wala ni isa sa kanila ang hinatulan dahil dito. Kapag naniniwala kang masama ang pera, hindi mo namamalayang tinatanggihan mo ang kasaganaan. Nakakaramdam ka ng pagkakasala dahil sa kagustuhan mong umunlad sa pananalapi. At ang pagkakasalang ito ay humahadlang sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit nais niya na maging malaya ang iyong puso mula sa kasakiman. Ang pangalawang maling paniniwala, kung ikaw ay mahirap, ikaw ay mas banal, mapanganib. Ang turong ito dahil binabago nito ang kahirapan tungo sa isang espiritual na birtud. Ngunit hindi kailanman sinabi iyon ng Biblia. Nagsalita si Jesus tungkol sa mga dukha sa espiritu, hindi sa mga dukha sa pera. Ang pagiging dukha sa espiritu ay nangangahulugan ng pagiging mapagpakumbaba, pag-asa sa Diyos, pagkilala sa iyong pangangailangan para sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan ng pamumuhay sa kahirapan sa pananalapi. Hindi niluluwalhati ng Diyos ang kahirapan, niluluwalhati niya ang kapakumbabaan. Maaari kang maging mayaman at mapagpakumbaba. Maaari kang maging masagana at umaasa sa Diyos. Ang problema ay ang kawalan ng pera. Ang problema ay ang higit na pagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagdadala ng kayamanan, hindi ito pinaghirapan, pinagpapala ng Diyos. At kasama sa pagpapala ang pinansyal na paglalaan. Ang ikatlong maling turo, manalangin ka lang at gagawin ng Diyos ang lahat. Tila ito ang pinaka-espiritual sa lahat, ngunit ito ang pinakadelikado dahil binabago nito ang pananampalataya tungo sa pagiging pasibo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng pananampalataya? Oo, ngunit aktibong pananampalataya. Pananampalatayang nananalangin at kumikilos, pananampalatayang nagtitiwala at gumagawa. Itinuturo sa atin ni Santiago, Kabanata 2, Talata 17. Gayon din naman ang pananampalataya sa kanyang sarili. Kung walang mga gawa, ay patay. Mahalaga ang panalangin. Ngunit pagkatapos manalangin, kailangan mong kumilos. Kailangan mong maghanap ng karunungan. Kailangan mong gumawa ng mga desisyon. Kailangan mong kumilos ng responsable. Nagbubukas ang Diyos ng mga pinto, ngunit kailangan mong daanan ang mga ito. Pinararami niya ang tinapay, ngunit kailangan mong ipamahagi ito. Ang pananampalatayang walang aksyon ay pangarap lamang. Ngayong alam mo na ang tatlong maling turo, maaring iniisip mo, pero naniwala ako rito sa buong buhay ko. Paano ako naapektuhan nito? Kapatid, magugulat ka sa sagot. At para maipakita ito sa iyo sa totoong paraan, kailangan kong magkwento. Isang totoong kwento ng isang taong nabuhay na nakakulong sa mga turong ito, hanggang sa mapalaya siya ng katotohanan. Manatili ka sa tabi ko. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Samuel, isang lalaking taga Maynila na nagtrabaho bilang driver ng jeep ng mahigit 15 taon. Mahal ni Samuel ang Diyos. Tuwing umaga, bago umalis papunta sa trabaho, nananalangin siya. Tuwing linggo, hindi siya lumiliban sa simbahan. Kilala siya bilang isang taong may pananampalataya. Ngunit sa pinansyal na aspeto, si Samuel ay nahirapan. Kahit gaano karaming oras ang kanyang pagtatrabaho, hindi pa rin sapat ang pera. Namumuo ang mga utang, naghihirap ang pamilya, at hindi maintindihan ni Samuel kung bakit. Naisip niya, nagdarasal ako, nagsisimba ako, nagtitiwala ako sa Diyos. Bakit hindi niya ako pinagpapala? Ang hindi namalayan ni Samuel,
ay nakulong siya sa 3 maling turo na ating napag-usapan. Tuwing may mga pagkakataon para sa paglago ng pananalapi, tumatanggi si Samuel. Inalok siya ng isang kaibigan, ng isang kasosyo sa isang maliit na negosyo. Tumanggi si Samuel dahil sa kaibuturan niya, naniniwala siyang mali ang paghahanap ng pera. Natutunan niya na ang pera ay nakakasira, kaya nang hindi niya namamalayan, tinanggihan niya ang kasaganaan. Naniniwala rin si Samuel na ang kahirapan ang naglalapit sa kanya sa Diyos. Nang makakita siya ng mga masaganang Kristiyano, hinuhusgahan niya. Malayo sila sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na mas madali pa para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. Ginamit niya ang talatang ito upang bigyang katwiran ang kanyang sariling kakulangan. Kaya taon-taon, nanatili si Samuel sa parehong lugar. Ngunit isang araw, may nagbago. Nakilala ni Samuel ang isang pastor na nagturo ng salita ng Diyos sa ibang paraan. Ipinakita sa kanya ng pastor na ito na nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak, na ang kasaganaan ay hindi isang kasalanan, na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagkilos. Sinimulan ni Samuel na pag-aralan ng Biblia gamit ang mga bagong pananaw, at natuklasan niya na sina Abraham, David, Solomon, Jose ng Ehipto. Lahat ay mga tao ng Diyos at masagana rin. Napagtanto ni Samuel na lumalaban siya sa mga pagpapala dahil sa mga maling turo. Kaya nagpasya siyang magbago. Hindi ang kanyang pananampalataya, kundi ang kanyang pangunawa. Nagsimula siyang manalangin para sa karunungan, hindi lamang sa probisyon. Nagsimula siyang maghanap ng mga pagkakataon, hindi lamang sa mga himala. At nang lumitaw ang isang bagong pagkakataon sa negosyo, sa pagkakataong ito ay pumayag siya. Ngayon, 5 taon na ang lumipas, hindi na lamang basta driver si Samuel. Mayroon na siyang sariling pangkat ng mga jeepney. Nag-empleyo siya ng ibang pamilya at ginagamit niya ang bahagi ng kanyang kita para tulungan ang mga tao sa simbahan. Hindi siya yumaman ng magdamag, ngunit umunlad siya dahil naunawaan niya ang katotohanan. Nais ng Diyos na magpala, ngunit kailangan mong buksan ang iyong puso at mga kamay upang tumanggap. Ang kwento ni Samuel ay maaaring maging kwento mo, kapatid. Kung lumaki ka rin na naniniwala sa mga maling turong ito, isulat sa mga komento. Binubuksan ko ang aking puso sa tunay na kasaganaan ng Diyos. Ipahayag ito dahil ang pagpapahayag nito ang unang hakbang sa pagbabago. Ngayon alam mo na kung ano ang 3 maling turo. At nakita mo na sa kwento ni Samuel kung paano kanila mabibitag habang buhay. Pero kailangan kong ipakita sa iyo kung paano ka nakasasama sa pang-araw-araw mong buhay dahil ang mga turong ito. Dahil hindi lang ito teorya, kapatid. May tunay itong kahihinatnan para sa iyong pinansyal, emosyonal at espiritual na buhay. Kapag naniniwala kang masama ang pera, nagkakaroon ka ng tinatawag ng Biblia na nasusunog na pag-iisip tungkol sa kasaganaan. Hindi mo namamalayan na sinisira mo ang sarili mong mga oportunidad. Lumilitaw ba ang pagkakataong lumago sa trabaho? Hindi ka nag-a-apply. Lumilitaw ba ang isang ideya sa negosyo? Binabaliwala mo ito. Dahil sa kaibuturan mo, iniuugnay mo ang tagumpay sa pananalapi sa paglayo sa Diyos. At alam mo ba kung ano ang mas malala? Itinuturo mo ito sa iyong mga anak. Lumalaki silang nakikita kang tumatanggi sa mga pagpapala. Natutuklasan nila ang ideya na ang mga Kristiyano ay dapat maging mahirap. Kaya nagpapatuloy ang siklo. Salinlahi, henerasyon, nakulong sa kakulangan, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil sa kawalan ng katotohanan. Ang pangalawang turo na pumupuri sa kahirapan ay nag-aalis sa iyo ng motibasyon. Bakit ka magsisikap para sa paglago sa pananalapi? Kung naniniwala kang ang kahirapan ay nagpapabanal sa iyo, para kang tumatakbo sa isang marathon na iniisip na ang finish line ay kabiguan. Tumigil ka sa pakikipaglaban, tumigil ka sa pangangarap, tumigil ka sa pagpaplano, at tinatanggap mo ang kakulangan na parang kalooban ng Diyos, ngunit hindi. Sa 3 Juan talata 2 nakasulat,
Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at maging malusog gaya ng iyong kaluluwa na guminhawa. Nais ng Diyos na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay, hindi lamang sa espiritual, gayon din sa pinansyal, gayon din sa emosyonal. Nais ng Diyos na mamuhay ka ng lubos. At ang ikatlong aral na siyang nagpapabago sa pananampalataya tungo sa pagiging pasibo ay nagpaparalisa sa iyo. Nagdarasal ka para sa isang trabaho, ngunit hindi ka nagpapadala ng mga resume. Hinihiling mo sa Diyos na paramihin ang iyong pananalapi, ngunit hindi mo natututong pamahalaan ang kung anong mayroon ka. Gusto mong buksan ng Diyos ang mga pinto, ngunit hindi mo inihahanda ang iyong sarili na malampasan ang mga ito. At pagkatapos ay sinisisi mo ang Diyos kahit walang nagbabago. Ngunit ang problema ay hindi ang kakulangan ng pananampalataya. Ito ay ang kakulangan ng pagkilos. Ang mga kawikaan, Kabanata 6, talata 6 hanggang 8 ay nagtuturo sa atin tungkol sa langgam. Gumagawa ito sa tag-araw upang magkaroon ng mga panustos sa taglamig. Kumikilos ito, naghahanda ito, at ginagamit ng Diyos ang halimbawang ito upang ipakita sa atin na ang karunungan ay kinabibilangan ng pagpaplano at pagsisikap. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paggawa ng wala. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa mo ang iyong bahagi. Ang tatlong maling aral na ito ay lumilikha ng isang bilangguan ng isipan. Nabibitag ka sa pagitan ng pananampalataya at pagiging pasibo, sa pagitan ng pagpapakumbaba at kahirapan, sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagkilos ng matalino. At ang resulta ay pagtigil ng pag-unlad. Lumilipas ang mga taon, hindi nagbabago ang iyong mga kalagayan, at nagsisimula kang mag-isip na ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Ngunit hindi, kapatid, hindi. Nakatanggap ka lang ng isang katotohanan na maaaring magpabago sa iyong buhay, pinansyal at espiritual. Ang nilalamang ito ay inihanda upang palayain ka mula sa mga turong pumipigil sa iyo. Kung ito ay tumatama sa iyo, mag-iwan ng like ngayon at mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga tunay na turo ng Biblia tungkol sa kasaganaan at pananampalataya. I-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ngunit ngayon ay darating ang pinakamahalagang bahagi. Hindi sapat ang malaman lamang kung ano ang mali. Kailangan mong malaman kung ano ang tama. Kailangan mong matutunan ang katotohanan sa Biblia tungkol sa kasaganaan. At iyan mismo ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Manatili ka sa akin. Kaya, ano nga ba ang katotohanan? Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pera, kasaganaan at pananampalataya? Ipapakita ko sa iyo, kapatid. At kapag naunawaan mo ito, ang iyong pananaw ay lubos na magbabago. Unang katotohanan, hindi hinahatulan ng Diyos ang pera. Hinahatulan niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan gamit ang pera. Sinasabi ni Mateo Kabanata 6, talata 24, walang sino man ang maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang problema ay ang kawalan ng pera. Ito ay ang pagpapahintulot sa pera na angkinin ka. Ito ay ang paglalagay nito sa lugar ng Diyos. Kapag ginamit mo ang pera bilang kasangkapan upang pagpalain, upang magbigay, upang tumulong, ikaw ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pera ay nagiging masama lamang kapag ito ang naging iyong Panginoon. Pangalawang katotohanan, nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit may layunin. Sinasabi sa Deuteronomio, Kabanata 8, talata 18, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magbunga ng kayamanan. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahang umunlad at ginagawa niya ito upang ikaw ay maging isang pagpapala, upang matulungan mo ang iyong pamilya, upang masuportahan mo ang gawain ng kaharian, upang mamuhay ka ng mapayapa, nang walang pasanin ng kakulangan, ang kasaganaan na nakasaad sa
Biblia ay hindi tungkol sa pagpapasikat. Hindi ito tungkol sa pag-iipon para lamang sa sarili. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng lubusan at pagbabahagi ng kapunuang iyon sa iba. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat para sa iyong mga pangangailangan, para sa iyong mga pangarap, at pagkakaroon pa rin ng sapat na natitira para sa pagkabukas palad. Pangatlong katotohanan, ang tunay na pananampalataya ay aktibong pananampalataya. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya, ngunit nais din niya na gamitin mo ang karunungang ibinigay niya sa iyo. Itinuturo sa atin ng mga kawikaan, Kabanata 21, talata 5. Ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan, kasipagan, pagpaplano, pagsisikap. Hindi ito kakulangan ng pananampalataya. Ito ay ganap na pananampalataya. Ito ay pag-unawa na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan mo, hindi sa kabila ng iyong kakayahan. Nang naisin ng Diyos na palayain ang Israel mula sa Ehipto, ginamit niya si Moises. Nang naisin niyang talunin si Goliath, ginamit niya si David. Nang naisin niyang pakainin ang napakaraming tao, ginamit niya ang mga tinapay at isda na nasa kamay ng isang tao. Gumagawa ang Diyos gamit ang kung anong mayroon ka at sa kung anong ginagawa mo. Siya ay nagpaparami. Ngunit kailangan mong mag-alok ng isang bagay para sa Kanya upang magparami. Napag-uusapan natin yan. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay na maaaring lubos na magpabago sa inyong pag-iisip at pagkilos pagdating sa pananalapi. Maraming tao ang nananatiling nakatigil dahil hindi nila alam kung paano iayon ang pananampalataya sa mga praktikal na gawain. Hindi nila naiintindihan kung paano makawala sa siklo ng kakapusan at makapasok sa kasaganaang inihanda ng Diyos. Dahil dito, lumikha ako ng isang makapangyarihang mapagkukunan na tinatawag na baguhin ang iyong pag-iisip at paramihin ang iyong pananalapi ng mabilis. Ituturo sa iyo ng gabay na ito, hakbang-hakbang, kung paano malampasan ang mga hadlang sa pag-iisip at espiritual na pumipigil sa iyong kasaganaan, paano bumuo ng isang pag-iisip na naaayon sa mga prinsipyo ng Biblia tungkol sa kasaganaan, at kung paano ilapat ang mga praktikal na estratehiya na magbubunga ng mga tunay na resulta sa iyong buhay pinansyal. Hindi ito teoryang walang laman, kapatid. Ito ay karunungang mula sa Biblia na inilalapat sa realidad. Ito ay para sa mga pagod ng mamuhay, ng nakakulong, at sa wakas ay gustong maranasan ang kalayaang pinansyal na ninanais ng Diyos. Huwag itong ipagpaliban. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito, dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago at ng mga nananatiling pareho ay isang desisyon, at ang desisyong iyon ay maaaring gawin ngayon. Balik tayo sa ating pinag-usapan. Malinaw ang katotohanan sa Biblia. Nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit isang balansing kasaganaan, isang kasaganaan na nagmumula sa pananampalataya, karunungan at kilos. Isang kasaganaan na nagpapalaya sa iyo, hindi umaalipin sa iyo. Ngayong alam mo na ang katotohanan, ang tanong ay, paano mo ito isasagawa? Paano ka lalaya sa mga maling turo at mamumuhay ayon sa tunay na itinuturo ng Biblia? Bibigyan kita ng mga konkretong hakbang, kapatid. Mga hakbang na maaari mong simulang sundin ngayon. Unang hakbang, baguhin ang iyong isipan. Sinasabi sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Kailangan mong palitan ang mga kasinungalingang natutunan mo ng katotohanan ng salita. Sa tuwing may pumapasok na kaisipan na nagsasabing masama ang pera, itama ito ng katotohanan. Masama ang pag-ibig sa pera, ngunit ang pera ay isang kasangkapan. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pagkakasala sa pagnanais na umunlad, tandaan, nais ng Diyos na umunlad ka ng may layunin. Ikalawang hakbang, bumuo ng aktibong pananampalataya.
Huwag asahan na gagawin ng Diyos ang lahat ng mag-isa. Manalangin at pagkatapos ay kumilos. Humingi ng karunungan at pagkatapos ay maghanap ng kaalaman. Humingi ng panustos at pagkatapos ay magtrabaho ng masigasig. Pinararangalan ng Diyos ang pananampalatayang nagpapagalaw. Pinararami niya ang mga pagsisikap ng mga nagtitiwala sa Kanya habang ginagawa ang kanilang bahagi. Gusto mo ba ng mas magandang trabaho? Manalangin at pagkatapos ay i-update ang iyong resume. Gusto mo ba ng negosyo? Manalangin at pagkatapos ay mag-aral, magplano at magsimula. Ikatlong hakbang, pangasiwaan ng mabuti ang mayroon ka na. Bago ka bigyan ng Diyos ng higit pa, nais niyang makita kung tapat ka sa kakaunting mayroon ka. Itinuturo sa atin ng Lucas, Kabanata 16, Talata 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ang sweldo mo ngayon, bakit ka bibigyan ng Diyos ng higit pa? Matutong kontrolin ang mga gastusin, matutong mag-ipon, matutong mamuhunan ng matalino. Hindi ito kawalan ng pananampalataya. Ito ay pagiging katiwala. Ito ay ang pangangalaga ng mabuti sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ikaapat na hakbang, maging mapagbigay. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 25, ang kaluluwang mapagbigay ay uunlad. Ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga pinto tungo sa pagpapala. Hindi dahil binibili mo ang pagpapala ng Diyos, kundi dahil ang pagkabukas palad ay inihahanay ang iyong puso sa Kanyang puso. Ang Diyos ay mapagbigay, at kapag ikaw ay mapagbigay, makikita mo ang Kanyang kalikasan. Tulungan ang mga nangangailangan, mag-ambag sa gawain ng kaharian, pagpalain ang isang tao nang hindi umaasa ng anumang kapalit, at panoorin ang pagkilos ng Diyos. Ikalimang hakbang, magkaroon ng layunin na higit pa sa iyong sarili. Huwag mong hanapin ang kayamanan para lamang magkaroon ng higit pa. Hanapin ito upang maging higit pa, upang makagawa ng higit pa, upang pagpalain ang higit pa. Nang humingi si Solomon ng karunungan, binigyan din siya ng Diyos ng kayamanan. Dahil ang puso ni Solomon ay nasa tamang lugar, nais niyang pamahalaan ng maayos ang mga tao. Mayroon siyang mas dakilang layunin, at iginalang iyon ng Diyos. Ano ang iyong layunin? Ano ang gagawin mo sa kasaganaan? Sagutin ito, at matutuklasan mo na mas nagtitiwala ang Diyos sa mga may layuning higit pa sa kanilang sarili. Ang 5 hakbang na ito, kapatid, ay tutulong sa iyo na makatakas sa bilangguan ng mga maling turo at makapasok sa kalayaan ng katotohanan sa Biblia. Hindi ito isang mahiwagang landas, hindi ito isang agarang formula, ngunit ito ang paraan ng Diyos, at ang paraan ng Diyos ay laging gumagana. Kung handa kang ilapat ang mga hakbang na ito sa iyong buhay, nais kong ipahayag mo ito. Isulat sa mga komento, kumikilos ako ng may pananampalataya at karunungan. Ang deklarasyong ito ay magpapalakas ng iyong determinasyon at ipagdarasal ko ang bawat taong magpapahayag nito. Ngunit may isa pang bagay na kailangang sabihin, isang katotohanang kakaunti ang nagsasalita, ngunit mahalaga sa iyong paglalakbay tungo sa kasaganaan. Kung hindi mo ito naiintindihan, maaari mong ilapat ang lahat ng sinabi ko at hindi ka pa rin makakita ng mga resulta. Manatili ka sa tabi ko dahil maaaring ito na ang nawawalang piraso. Alam mo ba ang sikreto na hindi naiintindihan ng maraming tao? Hindi lang kung ano ang ginagawa mo ang mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Hindi lang kung gaano karami ang mayroon ka. Ito ang mahalaga kung ano ang ginagawa mo sa kung anong mayroon ka. Ang puso ang susi sa lahat ng bagay, kapatid. Tinitingnan ng Diyos ang puso, at ang kalagayan ng iyong puso ang nagtatakda kung paano siya kikilos sa iyong buhay. Maaari mong ilapat ang lahat ng tamang hakbang. Maaari kang manalangin, maaari kang magtrabaho, maaari kang maging masigasig. Ngunit kung ang iyong puso ay mali, wala sa mga iyon ang gagana ng lubusan. Binabalaan tayo ni Mateo, Kabanata 6,
talata 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan ang iyong puso, sa pera o sa Diyos, sa kasaganaan o sa tagapagbigay? May mga taong gustong umunlad para lang magpasikat, para pahangain ang iba, para pakainin ang kanilang ego. Ang ganitong uri ng puso ay hindi nakalulugod sa Diyos. May mga taong gustong yumaman para maging panatag, ngunit hindi umaasa sa Diyos. Mali rin ang ganitong uri ng puso, ngunit mayroon ding mga gustong umunlad para parangalan ang Diyos, para pangalagaan ang kanilang pamilya, para maging mapagbigay, para mamuhay ng may layunin. Ang ganitong uri ng puso, pinagpapala ng Diyos. Ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ay, kung ako ay uunlad, sino ang luluwalhatiin? Ako o ang Diyos? Kung ang sagot ay Diyos, nasa tamang landas ka. Kung ang sagot ay ako, kailangan mong ituwid ang iyong puso dahil hindi ibinabahagi ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kaninuman. Pinagpapala kanya upang maipakita mo ang kanyang kaluwalhatian, hindi upang ikaw ang maging sentro ng atensyon. Isa pang mahalagang bagay, ang kasaganaan ng walang pasasalamat ay mapanganib. Kapag nagsimula kang lumago sa pananalapi, madaling makalimutan kung sino ang nagdala sa iyo doon. Madaling umasa sa iyong sariling lakas. Binabalaan tayo ng Deuteronomio, Kabanata 8, talata 11. Mag-ingat ka, baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Huwag kalimutang magpasalamat. Huwag kalimutan na ang bawat pagpapala ay nagmumula sa Kanya. At may isa pang katotohanan na kailangan kong sabihin sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi ang kawalan ng mga problema. Hindi ito isang buhay na walang mga hamon. Ito ay ang kapayapaan ng pagkaalam na ang Diyos ay kasama mo sa gitna ng mga hamon. Ito ay ang kumpiyansa na Siya ang nagbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan kahit na mahirap ang mga sitwasyon. Ipinapahayag sa Filipos, Kabanata 4, talata 11, at ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya kapatid, habang hinahangad mo ang kasaganaan, hanapin mo rin ang dalisay na puso, hanapin ang kababaang loob, hanapin ang pasasalamat, hanapin ang pag-asa sa Diyos. Dahil ang pinakamalaking kayamanan ay wala sa bank account, nasa relasyon mo sa Kanya. At kapag mayroon ka niyan, ang lahat ng iba pa ay magiging maayos. Ang mensaheng natanggap mo lang ay kailangang makaabot sa mas maraming tao. Marami ang nakulong sa parehong maling mga turo, nabubuhay sa kakapusan ng hindi naiintindihan kung bakit. Responsibilidad mong ibahagi ang katotohanan ito. Ipadala ang video na ito ngayon sa isang taong alam mong kailangang makarinig nito. Ibahagi ito sa mga grupo ng simbahan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Dahil kapag kumalat ang katotohanan, may mga buhay na napalaya. Huwag mong itago ang mensaheng ito sa iyong sarili. Ibahagi ito ngayon. At patuloy, kapag ang iyong puso ay nakahanay sa Diyos, ang kasaganaan ay hindi na isang pasanin at nagiging isang pagpapala. Hindi ka na nabubuhay ng may pagkabalisa. Hindi ka na nabubuhay sa takot na matalo. Nabubuhay ka ng mapayapa dahil alam mong inaalagaan ka niya. At ang kapayapaang iyon, kapatid, ay walang katumbas. Ngayon, pag-usapan natin kung paano isabuhay ang kasaganaang ito sa pang-araw-araw na buhay. Dahil ang pag-unawa sa katotohanan ay isang bagay, ang pamumuhay dito ay ibang bagay. At nais kong iwanan ninyo ang video na ito, hindi lamang taglay ang kaalaman, kundi pati na rin ang mga praktikal na aplikasyon upang baguhin ang inyong pinansyal at espiritual na realidad. Tuwing umaga, bago simulan ang iyong araw, magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan Siya sa kung anong mayroon ka. Pasalamatan Siya sa mga pagkakataon. Pasalamatan Siya sa iyong kalusugan, sa iyong lakas, sa iyong kakayahang magtrabaho. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto tungo sa mga pagpapala. Kapag sinimulan mo ang iyong araw
ng may pasasalamat. Kinikilala mo na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya at inihahanay nito ang iyong puso sa kasaganaan. Pagkatapos humingi ng karunungan, huwag lamang humingi ng pera, humingi ng karunungan upang maayos itong mapamahalaan, humingi ng pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon, humingi ng pananaw upang makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Itinuturo sa atin ni Santiago, Kabanata 1, versikulo 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi namimintas. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa mga humihingi. Sa araw, maging masipag, gumawa kayo na parang gumagawa kayo para sa Diyos, hindi para sa mga tao. Sinasabi sa Kolosas, Kabanata 3, talata 23, at anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Kapag gumagawa kayo ng may kahusayan, pinararangalan ninyo ang Diyos at pinararangalan Niya ang mga nagpaparangal sa Kanya. Huwag kayong manghina, huwag kayong maging pabaya, ibigay ang inyong makakaya at magtiwala kayo na pararamihin ng Diyos ang inyong pagsisikap. Sa hapon, sikaping matuto, mamuhunan sa kaalaman, magbasa ng mga libro, kumuha ng mga kurso, matuto mula sa mga taong nakamit na ang gusto mong makamit. Ang mga kawikaan, Kabanata 18, talata 15 ay nagtuturo sa atin. Ang puso ng may pangunawa ay nagtatamo ng kaalaman. Ang kaalaman ay kapangyarihan. At kapag pinagsama mo ang kaalaman at pananampalataya, hindi ka mapipigilan. Sa gabi bago matulog, magbigay sulit ka sa Diyos. Paano mo ginamit ang iyong araw? Paano mo ginamit ang perang dumaan sa iyong mga kamay? Ikaw ba ay mapagbigay? Ikaw ba ay matalino? Ikaw ba ay tapat? Ang pang-araw-araw na pagninilay na ito ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang iyong puso sa tamang lugar. Nakakatulong ito sa iyo na mapagtanto kung kailan ka naliligaw at nakakatulong ito sa iyo na mabilis na itama ang iyong landas at laging maging mapagbigay. Tuwing may matutulungan ka, tulungan mo sila. Tuwing may mapagpala ka, pagpalain mo sila. Dahil ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa kung sino ka. Maaari kang magkaroon ng kaunti at maging mapagbigay. Maaari kang magkaroon ng marami at maging kuripot. Hindi mahalaga ang laki ng biyaya. Ang mahalaga ay ang pusong handang magbahagi. At isang mahalagang paalala lang. Kung hindi mo pa nada-download ang material na nabanggit ko kanina, baguhin ang iyong pag-iisip at paramihin ang iyong pananalapi ng mabilis. Huwag mo nang ipagpaliban. Ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng mga praktikal na kagamitan upang mailapat ang lahat ng iyong natututunan dito. Tutulungan ka nitong makalaya mula sa mga maling turo at maisabuhay ang kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang link ay nasa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Pumunta na roon ngayon at i-download ito habang available pa ito. Sa ganitong pamumuhay, kapatid, hindi ka lamang uunlad sa pananalapi, uunlad ka rin sa lahat ng aspeto ng buhay dahil ang tunay na kasaganaan ay ang katuparan. Ito ay ang pagiging tama sa harap ng Diyos, tama sa iyong sarili, tama sa iyong pamilya, at tama sa iyong pananalapi. Ito ay ang pamumuhay ng mapayapa, may layunin at may katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Kapatid, narating na natin ang dulo ng makapangyarihang mensaheng ito at umaasa ako na ang bawat salita ay nakaantig sa iyong puso. Umaasa ako na naunawaan mo na ang mga maling aral na bumihag sa iyo hanggang ngayon ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang mga ito ay nagmumula sa mga pagbaluktot sa salita. Ang mga ito ay nagmumula sa mga interpretasyon ng tao na humarang sa pagpapala ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Ngunit ngayon natutunan mo ang katotohanan. Natuklasan mo na hindi hinahatulan ng Diyos ang pera, kundi ang pag-ibig sa pera.
na hindi niya niluluwalhati ang kahirapan kundi ang kapakumbabaan, na hindi niya nais ang isang pasibong pananampalataya kundi isang aktibong pananampalataya na puno ng karunungan at gawa. At kapag naunawaan mo ito, kapatid, magbabago ang iyong buhay, magbabago ang iyong pag-iisip, magbabago ang iyong mga desisyon, at magbabago ang iyong mga resulta. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ang kasaganaan na nakasaad sa Biblia ay hindi mahika. Ito ay isang proseso. Ito ay isang pagpapanibago ng isipan. Ito ay ang paglalapat ng mga prinsipyo. Ito ay pananampalataya na may halong gawa. Ngunit, ginagarantiyahan ko sa iyo, kung ilalapat mo ang iyong natutunan dito, makakakita ka ng pagbabago dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At kakatanggap mo lang ng katotohanan. Natatandaan mo ba ang 3 maling aral na iyan? Masama ang pera. Ang kahirapan ay isang birtud. Manalangin ka lang at gagawin ng Diyos ang lahat. Ngayon alam mo ng mga kasinungalingan ang mga ito at natutunan mo na ang katotohanan na papalit sa bawat isa sa kanila. Ang pera ay isang kasangkapan. Ang pagpapakumbaba ay isang birtud. Ang tunay na pananampalataya ay kumikilos. Ingatan mo ito sa iyong puso. Isabuhay ito araw-araw. At huwag kalimutan, nais ng Diyos na umunlad ka. Nais niya na mamuhay ka ng sagana. Ngunit isang kasaganaan na may layunin, isang kasaganaan na magpapalaya sa iyo, hindi magpapaalipin sa iyo. Isang kasaganaan na lumuluwalhati sa Kanya, hindi sa iyo. Kapag hinanap mo muna ang Diyos, ang lahat ng iba pa ay idadagdag sa iyo. Ipinapangako sa atin ng Mateo Kabanata 6, talata 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Kaya hanapin siya, hanapin ang Kanyang kalooban, hanapin ang Kanyang karunungan, at magtiwala na gagabayan ka niya tungo sa tunay na kasaganaan. Sa kasaganaang pumupuno sa iyong bank account, ngunit pumupuno rin sa iyong puso ng kapayapaan. Iyan ang kasaganaan ng Diyos. Nakatanggap ka ng isang makapangyarihang salita ngayon. Isang aral na maaring magpabago sa iyong buhay pinansyal at espiritual. Mag-iwan ng like ngayon bilang isang paraan ng pagsasabi ng Amen sa katotohanan ito. Mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng malalim na nilalaman ng Biblia tungkol sa kasaganaan, pananampalataya at karunungan. At i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ng anumang mga bagong video. Ang bawat video ay isang bagong paghahayag na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Tingnan mo, nasa kalagitnaan ka ng isang makapangyarihang paglulubog sa kaalaman sa Biblia tungkol sa kasaganaan. Huwag kang tumigil ngayon, patuloy na matuto. May isa pang video na lumalabas sa iyong screen ngayon at ito ang natural na pagpapatuloy ng proseso ng pagbabagong ito. Pindutin ito. Ipagpatuloy ang paglalakbay na ito dahil habang mas marami kang natututunan, mas lalo kang lalago. At narito ako, naghihintay sa iyo sa susunod na video. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid. Naway pagpalain ka niya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at naway lagi kang mamuhay sa katotohanang magpapalaya sa iyo. Magkita-kita tayo muli